Professor, gusto kong manatili dito. Ang 23 estudyante ng German Elite High School na ayaw umalis sa Philippine Expressway Service Area. Si Miss Sabine Richter, isang guro ng kasaysayan na may 28 taong karanasan sa pagtuturo, ay nataranta. Ito ay isang sitwasyon na hindi niya naranasan kailanman sa kanyang pagdadala ng mga estudyante sa study tour sa 12 bansa sa Europa. Sa Germany, kailangan mong magbayad ng 70 euro cents para sa paggamit ng banyo. Sa isang rest stop sa France, ang isang sandwich na may 3 sangkap ay nagkakahalaga ng 8 euros. Ngunit sa Pilipinas, lubos itong naiiba. Libre ang banyo, maaari kang makakuha ng isang masaganang pagkain sa halagang 250 piso. Mayroon pa ngang mga pagtatanghal ng kultura. Ito ba ay isang rest stop o isang theme park? Si Sabine, na nagbiro noon, ay unti-unting humina ang boses. Ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila ay lumabas sa unahan sa Strax Global Best Airport Staff Award, samantalang ang Frankfurt Airport ng Germany ay malayo sa likuran. Pinatunayan ng mga numero ang soft power ng Pilipinas. Nagsimula ang lahat sa paliparan at umabot sa Rurok sa service area. Ngayon, ilalantad namin ang nakagigimbal na 72 oras na tala-arawan ng mga elite high school students mula Germany na naengganyo sa Pilipinas. Mag-subscribe at mag-like dahil ito ang malaking lakas na nagtutulak sa amin upang tuklasin ang mga ganitong kwento. Pindutin na ang subscribe button. Magandang araw, ako si Sabine Richter. Nagtuturo ako ng kasaysayan sa Heidelberger Geisteswissenschaftliche Oberschule sa Germany sa loob ng 28 taon. Ang aming paaralan ay isa sa pinakamahuhusay na elite high school sa Germany kung saan 95% ng mga nagtapos ay pumapasok sa mga prestihiyosong universidad taon-taon. Sa nakalipas na 15 taon, ako ang naging tagapamahala ng International Study Tour ng paaralan na nagdala sa mga estudyante sa iba't ibang bansa sa Europa. Noong taglagas ng 2024, unang iminungkahi ng school board ang isang study tour sa Asia. Ang destinasyon, Pilipinas. Sa totoo lang, nag-aatubili ako noon. Bagamat narinig ko na ito ay isang bansang pulo na kilala sa mga semiconductor at pagkain, nagdududa ako kung ang infrastruktura at sistema ng edukasyon nito ay maihahambing sa Germany. Ngunit sa matinding paggigiit ng mga estudyante at pagpayag ng mga magulang na isagawa ang paglalakbay. Kaya, sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas kasama ang 23 estudyanteng 11 taong gulang. Dumating kami sa NAIA Terminal 3 bandang 4:30 ng hapon. Pagbaba namin sa eroplano, sinabi ko sa mga estudyante, "Sige, mga kaibigan, ang immigration at pagkuha ng bagahe ay aabutin ng 1.5 oras. Isipin ninyo na lang ang Frankfurt Airport, magtiis lang." Ngunit lubos na mali ang aking prediksyon. Ang automated passport gates ay tumagal lamang ng 15 segundo para iskan ang pasaporte at kilalanin ang mukha. Natapos ng lahat ng 23 estudyante ang immigration sa loob lamang ng 12 minuto. Ang oras ng pagkuha ng bagahe ay mas nakakagulat. Ipinapakita ng electronic screen sa itaas ng baggage conveyor belt ang real-time na status ng pagdating ng bagahe. Nakuha namin ang lahat ng aming bagahe sa loob ng 8 minuto. "Professor, international airport ba talaga ito?" Tanong ng estudyanteng si Max. "Ang tagal naming naghintay sa Frankfurt para lang sa bagahe noong nakaraang beses 40 minuto. Nagulat din ako, ngunit ayaw kong aminin. Malamang off-peak season lang. Tahimik ang mga paliparan sa Asya kapag kaunti ang mga pasahero, ngunit nang pumasok kami sa loob ng paliparan, nawalan ng bisa ang aking dahilan. Siksikan ang duty-free area, ngunit lahat ay nakaayos. Sa Cultural Experience Zone, maaari kang sumubok ng pagsulat ng baybayin at pagtikim ng kape. May mga rest area na nakakalat sa buong lugar na nag-aalok ng libreng charger at wifi. Mayroon pa ngang 24 oras na bukas, libreng silid pahingahan at aklatan. "Professor, tingnan mo ang banyo dito," sigaw ng estudyanteng si Hannah. Ang electronic screen sa pasukan ng banyo ay nagpapakita ng real-time na kung saan may bakanteng banyo. Pambabae, 10 cubicles, 7 occupied, 8 available. Panlalaki, 20 cubicles, 13 occupied, 7 available.
Ito ay isang sistema na hindi pa nakikita sa Germany. Ito ay pagpapakita lamang ng teknolohiya, malayo pa sa pagiging user-friendly, ang pagbabantay ko pa rin. Ngunit nagbago na ang tingin ng mga estudyante. Tiningnan nila ang iba't ibang bahagi ng paliparan, kumuha ng litrato, at nagbulungan sa German. Gusto ko na lang pumunta sa hotel at tapusin ang nakakailang na sitwasyong ito. Kailangan naming magbiyahe ng halos 80 kilometro mula sa paliparan patungo sa hotel sa Maynila. Nagrekomenda ang lokal na gabay na huminto sa isang service area para maghapunan. Mas simple kaysa sa mga rest stop sa German Autobahn, ngunit may makakain ang mga estudyante, naisip ko at tumango. Ngunit naranasan ko ang pinakamalaking shock sa aking buhay. Pagkaraan ng halos 30 minuto sa expressway, ipinaalam ng intercom ng bus na papasok kami sa service area. Paparating na sa liwanag service area. 30 minutong pahinga, mukhang pagod ang mga estudyante. Pagkatapos ng 13 oras na biyahe kasama ang jet lag, baka kailangan lang nila ng banyo at isang bote ng tubig. Nang huminto ang bus sa parking lot ng service area, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Napakalaki ng parking lot at malinaw na hati ang mga sasakyan, bus at truck. Mayroon lamang 12 charging station para sa mga electric vehicle. Sa mga rest stop sa German Autobahn, mayroon lamang hanggang 3 charging station. Sige, 30 minuto, magkita tayo ulit sa bus. Ang bayad sa banyo ay, tumigil ako nang makita ko ang pasukan. Walang toll booth na nangongolekta ng bayad sa banyo. Mukhang libre, Professor. Tuwang-tuwang tumakbo ang mga estudyante. Sumunod ako sa kanila sa loob ng gusali ng service area. Ang unang impresyon ay para itong isang shopping mall. Ang gusali ay may magandang ilaw. Ang ground floor ay may food court at convenience store. Ang second floor ay may mga kainan at outdoor terrace. Mataas at maliwanag ang kisame at may mga mesa at upuan para magpahinga. Karamihan sa mga rest stop sa Germany ay isang palapag lang, madilim ang ilaw at kakaunti ang upuan. Naglakad ako patungo sa banyo. Sa pasukan, may electronic screen na katulad ng sa NAIA, pambabae, 32 cubicles, 11 occupied, 14 available, real-time ang impormasyon. Ang loob ng banyo ay mas nakakagulat. Malinis ang bawat cubicle, mayroong bidet, may hand dryer at sabon sa sink. Kahit nagbayad ka ng 70 euro cents para sa banyo sa German Autobahn rest stop, madalas walang toilet paper at malamig na tubig lang ang lumalabas sa sink. Ang mga rest stop sa France o Italy na naranasan ko ay mas masahol pa. Ngunit ito ay kasing antas ng banyo ng hotel. Paglabas ko ng banyo, pumunta ako sa food court. Nag-order na ang mga estudyante. Tiningnan ko ang menu at lalo akong nagulat. Lomi, tapsilog, lechon kawali, adobo flakes meal, P100. Kung i-convert sa euro, mga 2 euro, 5 euro, sa German Autobahn rest stop, ang parehong pagkain ay aabot sa euro 12 euro hanggang euro 15 euro. Professor, sobrang sarap nito. Itinaas ng mga estudyante ang kanilang hinlalaki habang kumakain ng adobo flakes. Nag-order din ako ng kare-kare meal, marami ang serving, at mas masarap kaysa sa inaasahan. May kasama pang 3 side dishes, mainit na sabaw, at tsaa libre at self-service. Sa rest stop sa Germany, ang isang bote ng tubig ay 150 pesos na. Pagkatapos kumain, naglibot kami. May coffee shop at shake shop, may convenience store at pasalubong shop sa isang tabi. Nagulat ulit ang mga estudyante sa presyo nang bumili sila ng snacks at inumin sa convenience store. Professor, hindi sila nagpapresyo ng doble tulad ng sa paliparan o istasyon ng tren. Pareho lang ang presyo sa normal na supermarket. May mga massage chair na may coin slot sa rest area. May malalaking TV na nakasabit sa dingding at may charging station para sa mga telepono. Lahat ng saksakan ay may universal adapter at may wireless charging pad at libre ang Wi-Fi at 5G ang bilis. Professor, lampas na sa oras ng alis. Tinapik ako sa balikat ng lokal na gabay. Tiningnan ko ang relo ko. Lampas na ng 45 minuto, hindi 30 minuto. Hinanap ko ang mga estudyante. Ilan sa kanila ay nakaupo pa rin sa massage chair, ang ilan ay namimili sa convenience store, at ang ilan ay tumatawag sa video gamit ang libreng Wi-Fi sa rest area. Sige,
Kailangan na nating umalis. Naghihintay ang hotel. Sa paggigiit ko, naglakad patungo sa bus ang mga estudyante nang may panghihinayang. Habang sumasakay, sinabi ng isang estudyante, "Professor, rest stop ba talaga ito? Mas maganda pa sa shopping mall sa Germany." Wala akong masabi. Sumagi sa isip ko ang mga rest stop na nakita ko sa Europa sa nakalipas na 15 taon. Walang kahit isa na makakapantay sa nakita ko. Sa bus, masigla ang mga estudyante. "Professor, pwede ba tayong pumunta ulit sa rest stop bukas?" Pinadalhan ko ng larawan ng Lomi ang kaibigan ko sa Germany. Hindi sila makapaniwala. Bakit walang toilet status display system sa Germany? Nakatitig sa labas ng bintana, napaisip ako. Sa loob ng 28 taon ng aking karera sa pagtuturo, lagi kong idiniin sa mga estudyante ang kahusayan ng Europa, ang German Autobahn, ang French TGV, ang Swiss punctuality, ang mga bike lane sa Netherlands. Naniniwala ako na ang lahat ng ito ay patunay na ang Europa ang nangunguna sa mundo sa infrastruktura. Ngunit ang service area ng Pilipinas na nakita ko ay yumanig sa aking paniniwala. Naalala ko ang mga German Autobahn rest stop. Sa nakalipas na 15 taon, nagdala ako ng mga estudyante sa iba't ibang rest stop sa loob ng Germany, gayon din sa France, Italy, Spain at Austria. Karamihan sa mga banyo ay may bayad, mula Euro S50 hanggang Euro S1.00. Bagamat may sistema silang nagbibigay ng Euro 0-5 na voucher, pagkatapos maghulog ng barya at dumaan sa turnstile, magagamit lamang ito sa rest stop store at kadalasang hindi kasama sa pagkain. Ang presyo ng pagkain ay mas malaking problema. Ang isang sandwich ay €7 hanggang €9 at ang mainit na pagkain ay €12 hanggang €18. Ang isang maliit na bote ng inumin ay €3. Sa tuwing naglalakbay ako kasama ang mga estudyante, inirerekomenda ko na maghanda ng packed lunch sa halip na kumain sa rest stop dahil sa mataas na presyo. Ang mga pasilidad ay simple din. Karamihan sa mga rest stop ay isang palapag lang, madilim ang ilaw at may ilang luma at sirang upuan. Masikip ang parking lot at ang mga truck at sasakyan ay magkahalo na madalas maging sanhi ng aksidente. May bayad ang wifi o kaya ay wala talaga. Kulang din ang charging facilities. Kahit na nagsimula na ang mga EV charging station kamakailan, napakakaunti ng mga ito at mahaba ang oras ng paghihintay. Ngunit ang service area ng Pilipinas ay iba. Libreng banyo, real-time na status display, kasing linis ng hotel, makatuwirang presyo ng pagkain, maraming pagpipilian ng menu, libreng wifi, libreng charging, massage chairs, maluwang na parking lot, EV charging stations, lahat ay naroon at nasa gitna ito ng isang expressway rest stop. Kinuha ko ang aking laptop mula sa bag. Kailangan kong magsumite ng ulat sa school board pagbalik namin sa Germany, kaya kailangan kong itala ng tumpak ang nakikita ko. Ngunit pagbukas ko ng laptop, nagsimula akong magsaliksik sa internet. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa mga service area ng Pilipinas. Nakakagulat ang resulta ng paghahanap. Mayroong 15 service area na pinamamahalaan ng Toll Regulatory Board o Expressway Management sa buong bansa. Ang mga pangunahing istasyon ay matatagpuan sa makatuwirang pagitan. Lahat ng banyo ay libre. Karamihan sa mga service area ay may convenience store, kainan at coffee shop. Ang ilang malalaking service area ay mayroon ding mga view deck, lugar para sa pagtatanghal ng kultura, at maging malalaking aquarium at pet park. Ang mas kahanga-hanga ay ang patakaran sa presyo. Nagtatakda ang mga autoridad sa Pilipinas na ang presyo ng pagkain sa service area ay dapat na maihambing sa mga convenience store o kainan sa lungsod. Ito ang tinatawag na fair pricing policy upang maiwasan ang sobrang pagpapataw ng presyo. Sa kabaligtaran, sa Germany, ang pagkain sa rest stop ay 30% hanggang 50% na mas mahal kaysa sa lungsod. Ito ay pagtaas ng presyo gamit ang monopolyo. Nahanap ko rin ang impormasyon tungkol sa NAIA. Noong 2024, ang NAIA ay nanalo ng mga parangal para sa kalidad ng serbisyo at kasiyahan ng pasahero sa ilalim ng International Airport Association, lalo na sa kahusayan ng pagsusuri ng pasaporte at serbisyo ng staff ng paliparan na taunang nangunguna sa mundo. Samantala, ang pinakamalaking paliparan ng Germany, ang Frankfurt Airport,
ay madalas na wala sa top 20 sa service rankings. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang kahusayan ng infrastruktura ng Europa na matibay kong pinaniniwalaan sa buong buhay ko ay hindi pinatunayan ng mga numero. Sa halip, ang Pilipinas ay nangunguna sa Europa sa maraming larangan. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Malinis ang expressway, maliwanag ang ilaw, malinaw ang mga lane, at may malinaw na signage para sa service area. Dumating kami sa hotel bandang 9 ng gabi. Kahit pagod, masigla ang mga estudyante. Pagkatapos ng check-in at bumalik na sila sa kani-kanilang kuwarto, pumunta ako sa coffee shop sa lobby kasama ang lokal na gabay. Siya ay isang Taiwanese na babae na 30 anyos at nag-aral sa Germany. Professor, nag-enjoy talaga ang mga estudyante sa service area, sabi niya habang tumatawa. Iba sa mga rest stop sa Germany, hindi ba? Tumango ako. Sa totoo lang, nagulat ako. Akala ko lagi na ang German Autobahn ang pinakamahusay sa mundo. Humigop siya ng kape at nagsalita. 5 taon akong tumira sa Germany. Noong una, naisip ko na perpekto ang sistema ng Germany. Ngunit nagbago ang isip ko pagbalik ko sa Pilipinas. Ano ang pagkakaiba? Tanong ko. Nag-isip siya saglit at nagsabi, binibigyang halaga ng Germany ang efficiency. Ang Pilipinas ay nagbibigay halaga sa convenience at pakikipagkapwa-tao. Halimbawa, mabilis at maayos ang German Autobahn, ngunit ang mga rest stop ay nag-aalok lamang ng pinakamababang pasilidad. Sa kabaligtaran, mas inuuna ng expressway ng Pilipinas ang kaligtasan at kaginhawaan ng gumagamit kaysa sa bilis. Ang service area ay hindi lamang simpleng lugar para magpahinga, kundi itinuturing din itong bahagi ng tourist destination. Umiikot ang mga salita niya sa isip ko. Efficiency at convenience. Ganoon din ang sistema ng edukasyon sa Germany. Kahit na efficient, ito ay matigas. Ang mga estudyante ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Mas mahalaga ang accuracy kaysa sa creativity. Ngunit iba ang mga mukha ng mga estudyante na nakita ko sa service area ngayon. Malayang nag-explore sila at naramdaman nila ang tuwa ng pagtuklas sa sarili. Kinaumagahan, naka-schedule kaming bumisita sa National Museum of the Philippines. Nag-schedule kami ng assembly sa lobby ng 8 a.m. ngunit nagsimulang magtipon ang mga estudyante noong 7:30 a.m. Karaniwan, mas mababa sa kalahati ng mga estudyante ang dumarating sa oras. Ngayon, lahat ay nasa oras. Puno ng pag-asa ang kanilang mukha. Professor, pupunta ba tayo ulit sa rest stop ngayon? Tanong ni Max. Ngumiti ako at sumagot, ang National Museum ay nasa loob ng Maynila. Hindi tayo dadaan sa rest stop, ngunit maghapunan tayo sa isang tradisyonal na Filipino restaurant. Nagpakita ng panghihinayang ang mga estudyante, ngunit agad silang nagtanong ng iba pang mga tanong. Ano ang pinag-aaralan ng mga estudyanteng Filipino sa paaralan? Ganito ba talaga kaganda lahat ng expressway sa Pilipinas? Bakit napakabait ng mga Filipino? Tumagal ng 3 oras ang tour sa museo. Detalyadong ipinaliwanag ng lokal na gabay ang kasaysayan ng mga cultural artifact at ang estilo ng arkitektura. Seryosong nagtala ang mga estudyante, ngunit ang pinaka-nakakagulat sa akin ay ang pahinga sa gitna. Matapos gamitin ang banyo sa loob ng museo, muling sumigaw ang mga estudyante. Professor, may toilet status display din dito at may bidet. Marami ring toilet paper. Sigaw ni Hana. Ginamit ko rin ang banyo. Kahit na banyo ito sa tourist spot, mas malinis ito kaysa sa banyo ng museo sa Germany. At libre ito. Karamihan sa mga banyo sa mga tourist spot sa Germany ay naniningil ng Euro Omo an Omo. Ang tanghalian ay sa isang Filipino restaurant malapit sa museo. Nag-order kami ng Boodle Fight Style set menu na 500 bawat tao. Kung i-convert sa euro, ito ay mga 15 euro. Nang makita ang mga pagkaing inihain, muling humanga ang mga estudyante. Pansit, adobo, sinigang, at maraming side dish. Ang katulad na pagkain sa Germany ay aabot sa 30 euro. Professor, bakit napakamura at napakasagana ng pagkain sa Pilipinas? Tanong ng estudyanteng si Lucas. Nagtaka din ako, kaya tinanong ko ang gabay. Ipinaliwanag niya na ang kultura ng pagkain sa labas ng Pilipinas ay napakaunlad
at ang kompetisyon sa mga kainan ay matindi, kaya bumababa ang presyo at tumataas ang dami at kalidad. Bukod pa rito, mayroon kaming kultura ng pagbabahagi ng pagkain sa mesa kaya marami kaming natitikman. Paglabas namin ng kainan, nag-uusap pa rin ang mga estudyante. Pagbalik natin sa Germany, kailangan kong ikuwento sa mga kaibigan ko ang tungkol sa Pilipinas. Pwede bang i-upload sa YouTube ang video ng service area ng Pilipinas? Professor, pwede ba tayong bumalik ulit sa Pilipinas sa susunod na taon? Sa reaksyon ng mga estudyante, napagtanto ko na ang biyaheng ito ay hindi lamang cultural experience. Natutuklasan ng mga estudyante na ang mundo na alam nila ay hindi ang kabuuan. Noong gabing iyon, tinawagan ko ang asawa ko sa Germany mula sa aking hotel room. Honey, na-shock talaga ako dito sa Pilipinas. Tumawa ang asawa ko at nagtanong, bakit? Hindi ka ba nasasarapan sa pagkain? Isa-isa kong ikinuwento ang mga naranasan ko. Ang NAIA, ang service area, ang banyo sa museo, ang kainan. Tahimik na nakinig ang asawa ko at nagsabi, kaya pala, ang pinaniniwalaan natin hanggang ngayon ay isang ilusyon. Sumagot ako, parang ganoon, at nauna pang nakita ng mga estudyante yon. Sa ikatlong araw, nagbiyahe kami patungong Cebu City o pwedeng Baguio City depende sa kalsada, ngunit para sa service area shock, mas maganda ang mahabang biyahe, kaya let's say Cebu via domestic flight, then bus, or stick to the concept of the original story, South Luzon Expressway. Let's go with a bus trip to Batangas area. Nagtanong agad ang mga estudyante pagkasakay ng bus. Professor, saang service area tayo hihinto ngayon? Ngumiti ako at sumagot, may inirekomenda ang gabay. Ang pangalan ay Hagdan Dagat Service Area, parang may view deck. Pagkaraan ng halos 1 oras at 30 minuto, ipinaalam ng driver na papasok na kami sa service area. Excited na ang mga estudyante. Pagdating namin sa parking lot, iba ang pakiramdam kaysa sa una. Mas malaki at dahil nasa burol, malawak ang tanawin. Pagpasok sa gusali, food court at convenience store din ang nasa ground floor. May malaking display ng lokal na sining at crafts. Ngunit may isang espesyal na lugar na nakita ko. Sa isang sulok, may local farm produce selling area. Ipinagbibili ang mga prutas, tablea at processed food sa mas murang presyo kaysa sa mga supermarket sa lungsod. Nagulat ang mga estudyante at kumuha ng litrato. Professor, wala kaming nakitang ganito sa rest stop sa Germany, tanong ng isang estudyante. Tumango ako. Karamihan sa mga rest stop sa Germany ay may malalaking chain store lang at halos walang nagbebenta ng lokal na produkto. Ngunit ang service area ng Pilipinas ay konektado sa lokal na ekonomiya. Sa second floor, mas kahanga-hanga ang tanawin. May malaking view deck sa labas kung saan makikita ang patag na kapatagan at ang malawak na lawa. May mga street performer na tumutugtog ng musika. Pumalakpak ang mga estudyante habang nanonood ng folk dance. Hindi pa ako nakakita ng cultural performance sa rest stop sa Germany. Sa tabi ng gusali, may pet park at children's playground. Ito ay isang lugar para sa pamilya. Maaaring iwan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa playground at magpahinga ng panatag. Wala talagang ganitong pasilidad sa mga rest stop sa Germany. Ang mga bata na maingay ay tinitingnan ng masama ng ibang mga bisita. Kailangang magmadali ng mga magulang na kumain at umalis. Sa third floor, may driver's lounge. Ito ay pasilidad para sa mga truck driver na may shower room para makapag-init ng tubig ang mga pagod na driver. Kailangan lang mag-register o magbayad ng maliit na halaga. Wala talagang shower room na kasing maalalahanin nito sa rest stop sa Germany. O kung mayroon man, sisingilin ka ng hindi bababa sa €6. Umupo ako sa outdoor rest area at pinanood ang mga estudyante. Nag-enjoy sila sa service area sa kani-kanilang paraan. Ang ilan ay kumakain ng dried mangoes. Ang ilan ay bumibili ng inumin sa convenience store. Ang ilan ay nakaupo sa rehas, pinapanood ang tanawin at nag-uusap. Ang pinakamahalaga, mukha silang komportable at masaya. Umupo si Hana sa tabi ko. Professor, pwede ba akong magtanong? Tumango ako. Bakit hindi ginagawang ganito sa Germany ang rest stop? Mas mayaman ang Germany, hindi ba? Pinag-isipan ko ang tanong niya. Ito ang tanong na iniisip ko sa loob ng 3 araw. Hana, hindi ito mukhang problema ng pera.
ito ay isang problema ng pilosopiya. Pinahahalagahan ng Germany ang efficiency. Iniisip nila na ang rest stop ay lugar lamang na may pinakamababang function para makapagpahinga ka ng mabilis at makapagmaneho ulit. Ngunit ang Pilipinas ay tinitingnan ang rest stop bilang bahagi ng paglalakbay, isang lugar para makapagpahinga ng komportable, kumain ng masarap na pagkain, at mag-enjoy pa sa tanawin. Tumango si Hana. Kung gayon, tama ang Pilipinas. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa destinasyon. Mahalaga rin ang proseso. Ngumiti ako. Ang isang 17 taong gulang na estudyante ay naunawaan ang isang bagay na hindi ko naunawaan sa loob ng 28 taon. Ang paglalakbay ay isang proseso at ang infrastruktura ay ang kasangkapan para sa prosesong iyon. Naunawaan ito ng Pilipinas at hindi pa ito naunawaan ng Germany. Dumating ang oras ng pag-alis ng bus. Tinawag ko ang mga estudyante. Sa pagkakataong ito, hindi 45 minuto, kundi eksaktong 30 minuto silang nagtipon. Sanay na ang mga estudyante sa paggamit ng service area. Habang sumasakay sila sa bus, sinabi ng 10 estudyante, "Professor, mag-iiba na ang tingin namin sa mga rest stop sa Germany pagbalik namin." Patuloy kaming nagbiyahe patungong Batangas. Sa natitirang 2 oras, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Ang expressway ng Pilipinas ay walang unlimited speed limit tulad ng German Autobahn, mas mababa ang speed limit at may mga toll gate. Ngunit ito ay napakaligtas. Malinaw ang mga lane, maliwanag ang ilaw, mayroong service area, bawat ilang 10-10 kilometro. Ang pinakamahalaga, ito ay nakatuon sa tao. Inuuna ang kaligtasan at convenience kaysa sa efficiency. Mabilis lumipas ang 2 araw sa Batangas. Ang Taal Viewpoint, Pico del Oro, ang public market, lubos na naranasan ng mga estudyante ang kultura ng Pilipinas. Ngunit ang pinakamadalas nilang pag-usapan ay ang service area. Kailan tayo pupunta sa susunod na service area? Kailangan ko pa ng mas maraming larawan ng pagkain sa service area para ipadala sa mga kaibigan ko sa Germany. Professor, may map ba tayo ng mga service area sa Pilipinas? Sa huling araw, sumakay kami sa bus pabalik sa NAIA. Ang 4.5 oras na biyahe ay may 2 stop sa service area. Ang una ay ang Tigreng Pulo Service Area. Ang mga estudyante ay service area experts na. Pagbaba nila, agad nilang kinumpirma ang lokasyon ng banyo at nagplano kung ano ang kakainin. Ang Tigreng Pulo Service Area ay espesyal. Kahanga-hanga ang disenyo nito na may temang lumang kalye ng mga Kastila. Ang loob ay muling nilikha ang mga lumang tanawin ng kalye at ticket booth ng sinehan. Nagturang mga estudyante sa lumang kalye at natuto tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Bumili sila ng pastillas at ensaymada bilang souvenir. Bumili din ako ng pastillas, 40% ang presyo, mga euro-euro, 0 euro, sobrang sarap. Habang kumakain kami sa food court, nagtanong ako sa mga estudyante, ano ang pinaka hindi malilimutan ninyo sa biyahe sa Pilipinas na ito? Gaya ng inaasahan, karamihan sa mga estudyante ay nagbanggit ng service area. Ang service area, wala niyan sa Germany. Mura at masarap ang pagkain, malinis at libre ang banyo, mabilis at libre ang wifi. Ngunit nagbigay si Max ng ibang sagot. Ang impression ko ay ang saloobin ng mga Filipino sa infrastruktura. Sa Germany, tinitingnan namin ang infrastruktura bilang isang bagay na taken for granted. Nagbayad kami ng buwis, kaya kailangan itong itayo ng gobyerno. Ngunit iba ang Pilipinas. Tila ginagamit nila ang infrastruktura bilang isang kasangkapan upang maging mas masaya ang mga tao. Ang service area ay hindi lamang lugar para magpahinga, kundi lugar para maging mas masaya ang paglalakbay. Lubos akong naantig sa sinabi ni Max. Sa Germany, ang function ng infrastruktura ay ang ilipat ka ng efficient mula sa A hanggang B. Ngunit sa Pilipinas, ang experience ng infrastruktura ay ang gawing mahalaga ang proseso ng paglipat mismo. Ang pagkakaiba na ito ay malinaw na makikita sa service area. Ang pangalawang service area ay ang silang service area. Mas malaki ito kaysa sa liwanag service area na pinuntahan namin 1 linggo na ang nakalipas. May malaking puno ng akasya at outdoor park. Ang mga estudyante ay ganap ng familiar at ginagawa ang gusto nila.
Ang ilan ay bumibili ng pasalubong para iuwi sa Germany. Ang ilan ay nag-ehersisyo sa outdoor area. Ang ilan ay kumakain ulit ng lechon kawali. Pagkaraan ng 30 minuto, oras na para umalis ang bus. Naglakad ako sa loob ng service area para tawagin ang mga estudyante, ngunit ayaw nilang umalis. Professor, 5 minuto pa, hindi pa ako nakakakuha ng litrato. Aalis ako pagkatapos kong marinig ang kantang ito. Ngumiti ako at sinabi, "Mga kaibigan, hindi naghihintay ang eroplano. Kung huli kayo, hindi kayo makakauwi." Dahan-dahang naglakad patungo sa bus ang mga estudyante, mabigat ang mga paa. Tumingin si Hana pabalik sa gusali ng service area at nagsabi, "Professor, gusto ko talagang bumalik dito." Sumingit din si Lucas. Ako din. Baka kamuhian ko na ang rest stop sa Germany. Tinapik ko sila sa balikat. Pagbalik natin sa Germany, magsisimula tayong gumawa ng pagbabago. Hindi natin magagawa itong kasing ganda ng Pilipinas, pero maaari tayong gumawa ng maliliit na pagbabago. Bago sumakay sa bus, may isang estudyante na kumuha ng litrato sa harap ng pasukan ng service area. "Professor, kumuha tayo ng group photo dito sa harap ng service area." Pumayag ako. Kumuha kaming lahat ng litrato, ang 23 estudyante, ako at ang lokal na gabay. 25 kaming lahat sa harap ng pasukan ng silang service area. Kahit nakangiti ang mga mukha ng mga estudyante sa litrato, puno ng panghihinayang ang kanilang mga mata. Umalis ang bus. Tumingin sa labas ng bintana ang mga estudyante hanggang sa lumiit ang gusali at sa huli ay nawala sa paningin. Isang estudyante ang bumulong, "Paalam service area ng Pilipinas, babalik ako." Nang marinig ko ito, napaluha ako. Sa loob ng 28 taon ng aking karera sa pagtuturo, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang mga estudyante na nagpaalam sa isang rest stop. Ang natitirang 1.5 oras patungong NAIA ay tahimik ang loob ng bus. Tumingin ang mga estudyante sa labas ng bintana o inayos ang mga larawan na kinuha nila sa loob ng 1 linggo. Kinuha ko rin ang aking telepono at tiningnan ang mga larawan. Ang museo, ang Batangas Viewpoint, lahat ay maganda. Ngunit ang pinakamaraming larawan ay kinuha sa service area. Ang mga nakangiting mukha ng mga estudyante, ang lechon kawali, ang toilet status display, ang massage chair, ang tanawin mula sa view deck. Ang service area ay naging sentro ng biyaheng ito. Dumating kami sa NAIA bandang 2 p.m. Aalis ang eroplano ng 6 p.m. Mayroon pa kaming 4 na oras. Pagkatapos ng check-in at immigration, pumasok kami sa duty-free area. Nagmamadali kami noong dumating kami 1 linggo na ang nakalipas, kaya hindi namin nakita ng maayos. Ngayon, maaari na naming tingnan ang mga pasilidad ng paliparan ng dahan-dahan. Pumunta muna ang mga estudyante sa duty-free shop para bumili ng pinatuyong mangga, kape at cosmetics para sa kanilang pamilya at kaibigan. Sumunod ako sa mga estudyante upang tiyakin ang kaligtasan nila. Dito, narinig ko ang isang empleyado ng duty-free na nagsalita sa German. "Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?" "Bakit napakahusay ng German mo?" tanong ko. Ngumiti siya at sumagot. "Nag-aral ako sa Germany sa loob ng 2 taon. Maraming empleyado ang NAIA na marunong magsalita ng maraming wika. English ang basic at mayroon ding Japanese, Korean, German, French at iba pa." Humanga ako. Sa Frankfurt Airport, mahirap makahanap ng empleyado na nagsasalita ng ibang wika bukod sa English. Paglabas namin ng duty-free, pumunta kami sa Cultural Experience Zone. Sumubok ang mga estudyante ng paghahabi at nanood ng exhibit ng sining. Lahat ng programa ay libre. Hindi pa ako nakakita ng ganitong pasilidad ng cultural experience sa paliparan sa Germany. Dahil ang paliparan ay lugar para sa paglipat, hindi lugar para sa cultural experience. Pag-aalis namin sa experience zone, umakyat kami sa 4th floor, may viewing rest area doon. Humanga ang mga estudyante habang pinapanood ang pag-alis at paglapag ng mga eroplano. Sa isang tabi, may literary wall at art exhibition na nagpapakita ng mga gawa ng mga Filipino artist. Libre din ang exhibit. Tiningnan ko ang mga gawa at naisip ko, ang NAIA ay hindi lamang paliparan, ito ay isang showcase na nagpapakilala sa Pilipinas. Narinig ko na may libreng shower room din.
Ilang estudyante ang nagsabing gusto nilang tingnan ito kaya sumama kami. Kailangan mo lang magdala ng tuwalya o bumili ng isa sa maliit na halaga para magamit ang shower facilities ng libre. Maluwang at malinis ang loob. Walang ganitong libreng pasilidad sa paliparan sa Germany kahit na kailangan talaga ng mga tao ng lugar para maalis ang pagod bago o pagkatapos ng mahabang biyahe. Malapit na ang oras. Pumunta kami sa boarding gate. Maraming themed waiting area malapit sa gate tulad ng Hello Kitty o Filipino movie-themed area. Ang presyo sa mga kainan ay halos kapareho ng sa lungsod. Nag-order ako ng isang milk tea sa halagang 160 pesos, mga 2 or 50. Sa Frankfurt Airport, ang isang normal na kape ay nagkakahalaga ng 7 euros. Ginagamit ng paliparan sa Germany ang monopolyo upang itaas ang presyo, ngunit pinananatili ng NAIA ang makatuwirang presyo. Malapit na ang boarding time. Kumuha ng huling larawan ang mga estudyante sa harap ng boarding gate, sa harap ng duty-free, sa harap ng mga Filipino indigenous attire display. Lumapit si Hana sa akin at nagsabi, "Professor, gusto ko talaga ang Pilipinas. Lalo na ang paraan kung paano nag-iisip para sa tao. Ang paliparan, ang service area, lahat ay human-centered. Ang Germany ay system-centered." Tumango ako. Tama ang sinabi ni Hana. Nagtatayo ng sistema ang Germany at ang tao ang umaayon sa sistema. Ngunit inuuna ng Pilipinas ang tao at ang sistema ang umaayon. Ito ay makikita sa lahat ng infrastruktura, ang paliparan, ang service area, ang public transport, ang mga tourist spot. Nararamdaman mo ang konsiderasyon para sa tao sa lahat ng dako. Sa huling sandali bago sumakay sa eroplano, muling lumingon ang mga estudyante sa paliparan. Pagkatapos ay bumulong sila, "Paalam, NAIA, paalam, Pilipinas." Sa isip ko, sinabi ko rin, "Paalam, Pilipinas." Tinuruan mo ako ng isang bagay na hindi ko natutunan sa loob ng 28 taon. Ang infrastruktura ay umiiral para sa tao. Umalis ang eroplano. Lumalayo ang lupa ng Pilipinas. Mula sa bintana, nakikita namin ang NAIA, ang expressway, ang direksyon ng mga service area na pinuntahan namin. Tumingin pa rin sa labas ng bintana ang mga estudyante. Sa kanilang mga mata, bukod sa panghihinayang, mayroon ding determinasyon na baguhin ang isang bagay pagbalik sa Germany. Ganoon din ako. Ang pagbabalik sa Germany ay 13 oras pagkatapos umalis sa Pilipinas. Pagdating pa lang namin sa Frankfurt Airport, naramdaman ko na ang pagkakaiba. Ang immigration ay tumagal ng 30 minuto. Ang pagkuha ng bagahe ay 25 minuto. Ang banyo ay may bayad na €1 at walang status display system. Ang kape sa coffee shop ay €7. Ang mga bagay na tiningnan namin bilang taken for granted, 1 linggo na ang nakalipas, ay tila mali na ngayon. Ganoon din ang mga estudyante. Paglabas nila ng paliparan, patuloy silang nagkukumpara. 15 minuto lang sa NAIA. Libre ang banyo sa Pilipinas. Bakit napakamahal ng kape? Pinakalma ko ang mga estudyante. Mga kaibigan, ngayon ang tunay na oras para hanapin ang kahulugan ng biyahe. Kailangan nating iparating ang nakita at narinig natin at gumawa ng pagbabago. 1 linggo, pagbalik namin sa paaralan, nagsumite ako ng ulat sa school board. Ang pamagat, ang natutunan sa Pilipinas. Ang infrastruktura ay umiiral para sa tao. Ang ulat ay 50 pahina ang haba, naghahambing at nag-aanalisa ng pagkakaiba ng NAIA, service area, public transport at tourist facilities sa Germany. Detalyado rin ang tala ng reaksyon at pagbabago ng mga estudyante. Seryosong sinuri ng school board ang aking ulat. Sa pulong, sinabi ng board chairman Professor Sabine, hindi lamang ito simpleng post-trip report. Ito ay isang reflection din sa ating sistema ng edukasyon. Kung paanong ang Pilipinas ay human-centered sa infrastruktura, hindi ba dapat din tayong student-centered sa edukasyon? Sumang-ayon ako. Ang infrastruktura at edukasyon ay pareho sa esensya. Para kanino ito umiiral? Nagsimula ring magbago ang mga estudyante. Nagsimula si Max ng serye ng articles sa school paper tungkol sa biyahe sa Pilipinas, lalo na tungkol sa service area na nagdulot ng malaking reaksyon. Sinimulan ni Hana ang isang proyekto para mapabuti ang mga rest stop sa Germany.
Sa pamamagitan ng Student Council, nagpadala siya ng mga rekomendasyon sa German Ministry of Transport. Gumawa si Lucas ng video na naghahambing sa NAIA at Frankfurt Airport at in-upload ito sa YouTube na umani ng 100,000 views. Noong taglamig ng taong iyon, nagkaroon ako ng pagkakataon na magtalumpati sa German Education Society. Ang tema, ang epekto ng International Study Tour sa mga estudyante. Ipinresenta ko ang biyahe sa Pilipinas bilang case study, lalo na kung paano binago ng karanasan sa service area ang pananaw ng mga estudyante. Pagkatapos ng talumpati, maraming guro ang nagtanong, ganun ba talaga kaganda ang service area ng Pilipinas? Ayaw ba talagang umalis ng mga estudyante sa service area? Sumagot ako ng tapat. Opo, totoo po. At na-shock din ako. Sa sumunod na tagsibol, muling nagplano ang paaralan ng study tour sa Pilipinas. Napakaraming aplikante na kinailangan nilang mag-drawing of lots. Ang mga estudyanteng nakapunta noong nakaraang taon ay nagkalat ng balita, lalo na ang kuwento tungkol sa service area na naging alamat. Muli akong napili bilang pinuno ng grupo. Nagdala ako ng panibagong grupo ng 23 estudyante sa Pilipinas. Sa pangalawang pagbisita sa Pilipinas, nangyari muli ang parehong bagay. Nagulat ang mga estudyante sa NAIA, humanga sa service area at ayaw umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Sinabi ko sa mga estudyante, mga kaibigan, huwag ninyong kalimutan ang nakikita ninyo ngayon. Pagbalik natin sa Germany, gumawa tayo ng pagbabago. Maaari tayong magsimula sa maliit na bagay. Halimbawa, magrekomenda na maglagay ng status display ng banyo sa paaralan o magmungkahi na babaan ang presyo ng kantina ng paaralan. Ang mahalaga ay ang aksyon. Ngayon, 2 taon na ang lumipas. Ang aming paaralan ay naglagay ng status display system ng banyo. Ang presyo ng kantina ng paaralan ay bumaba ng 15% at nag-iba-iba ang menu. Nagdagdag kami ng libreng wifi at charging station sa student lounge. Kahit na maliliit na pagbabago lang ang mga ito, simula pa lang ito at ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay ang service area ng Pilipinas. Minsan, tinatanong ko ang mga estudyante, ano ang pinaka-hindi mo malilimutan sa biyahe sa Pilipinas? Karamihan ay sumasagot pa rin ng service area. Pagkatapos, idinagdag nila, noon, natutunan namin na ang pasilidad ay umiiral para sa tao. Doon ko rin natutunan. Sa loob ng 28 taon ng aking karera sa pagtuturo, naisip kong tinuturuan ko ang mga estudyante. Sa totoo lang, natututo ako mula sa mga estudyante. Natututo akong tingnan ang mundo sa pamamagitan ng kanilang malinis na mga mata. Ang dahilan kung bakit ayaw umalis ng 23 estudyante ng German Elite High School sa Expressway Service Area ng Pilipinas ay hindi lamang dahil maganda ang pasilidad. Ang banyo sa Germany na may bayad na 0 and 0, 0 and 7-0 laban sa libreng banyo sa Pilipinas. Ang sandwich na 8 euro laban sa adobo flakes na 100 peso. Ang madilim na isang palapag na gusali laban sa maliwanag na 3 palapag na cultural complex. Malinaw ang paghambing sa mga numero. Ngunit ang tunay na pagkakaiba ay nasa pilosopiya. Hinahabol ng Germany ang efficiency. Kinokonsidera ng Pilipinas ang tao. Ang NAIA ay nangunguna sa mundo sa kalidad ng serbisyo, samantalang ang Frankfurt Airport ay malayo sa likuran. Ang numerong ito ay patunay kung para kanino umiiral ang infrastruktura. Si Sabine, isang guro na may 28 taong karanasan, ay natuto sa Pilipinas na ang infrastruktura ay umiiral para sa tao. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa destinasyon, mahalaga rin ang proseso at ang malinis na mata ng mga estudyante ay minsan mas malapit sa katotohanan kaysa sa karanasan ng isang eksperto. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang maliit na pagkaunawa na natutunan sa service area ng Pilipinas ay unti-unting nagbabago sa paaralan sa Germany.